So yung tubig talaga sa once na magising ka sa umaga, kailangan mo talagang uminom ng tubig. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. How will you light the house? Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is kapag nagiging hyper-focus ka buong araw at nakakalimutan mong kumain or uminom. Ang mga sintomas nito is yung bakit parang nahihilo ako, um, yung hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo, and then magdi-decide ka sa sarili mo na, okay, kailangan ko nang magpahinga. And then, titingin ka sa sarili mo, tapos masyasyak ka na lang na, 10 o'clock na pala ng umaga, ng morning. So, and then, sasabihin mo sa yung sarili na, hindi pala ako kumain or uminom ng tubig buong araw. Kumbaga, hindi ka uminom ng tubig, hindi ka pa kumbaga, kape kasi hindi naman yan tubig, di ba? So, yung tubig talaga sa once na magising ka sa umaga, kailangan mo talagang uminom ng tubig. In short, kailangan talaga nating uminom ng tubig sa umaga. Kailangan talaga. And then, mabilisang pagkain, and at mararamdaman mo na, okay, pakiramdam ko sobrang nanghihina ako. Kasi normal kasi yan kapag gutom ang isang tao, manghihina ka talaga. Pero sa mga tao talaga na first time nilang naranasan ang anxiety attack, ang panic attack, papasok talaga sa kanilang isipan na may something na serious na nangyayari sa kanilang health. Kumbaga, hindi ka makapagluto kasi nanghihina ka. So, kakain ka na lang ng merienda na hindi nalulutuin, bubuksan mo na lang, tapos kakain ka para magkaroon ka ng lakas. And then, nararamdaman mo itong, bakit ba ako natitense? Normal kasi kapag ang isang tao gutom, nagtitense tayo kasi nga, kumbaga nanghihina tayo kasi kulang yung ating energy sa pagising natin, hindi tayo uminom, hindi tayo kumain, 'di ba? And then syempre kailangan talaga nating kumain. Naka-hyper focus ka sa mga gawain mo, gusto mo na lahat matapos na binigyan mo ng deadline, something like that. But hindi mo inisip na magkakaroon ka talaga ng problema afterwards. And then, hindi ka makalunok. Meaning kasi, hindi ka makalunok sa kinakain mong merienda kapag tense tayo, kapag tense yung ating lalamunan. Naninikip talaga yan. Na yung iba, like yung may mga anxiety attack, parang nasusuffocating. Kasi ganun din, nakaranas din ako ng ganun na para ka talagang sinasakal na hindi ka makahinga. And hindi naman kasi ako to the point nagkaroon ng paninikip ng aking lalamunan habang ako'y kumakain. No, hindi naman. Kasi yung akin naman kasi, yung anxiety attack ko is iba naman yung pinanggalingan. Hindi naman yung pinanggalingan is sa gutom, 'di ba? So, ngayon, sobrang anxious mo, hindi ka na makapag-isip, tolero ka na, at dahil nga sa hindi ka kumain. And then yung buong araw mo is parang hindi maganda yung mood mo sa paggising mo. Kasi nga nagkaroon ka nitong anxiety attack. Mas malala kasi yung impact. Remember, mas malala yung impact ng anxiety attack sa isang taong
may anxiety. Pero yung mga taong walang anxiety at automatic sa kanilang isipan na, oh, hindi pala ako kumain, so kailangan kong kumain. Or iinom muna ako ng tubig kasi baka dehydrated ako kasi hindi ako uminom ng tubig pagkagising ko. Normally pagkagising ko, umiinom agad ako ng tubig, but hindi ako uminom ng tubig kasi nga nakafocus ako sa aking gawain na kailangan kong matapos. Kumbaga. So, yun. Kapag ang katawan natin ay nakakaranas ng kulang ng, kumbaga sa auto is yung gasolina, kumbaga. So yung auto, kapag kulang yung gasolina, hindi mo mararating yung destinasyon na paroroonan mo kasi nga kulang yung ano mo, kulang yung gasolina mo. Sa tao naman, kapag ang ating asukal sa dugo is bumaba, magdudulot talaga ito ng pagkahilo. Kasi pag low blood sugar tayo, hindi yun maganda. Hindi talaga maganda sa isang tao ang nagkakaroon ng low blood sugar. Mas hindi maganda doon sa mga taong diabetic. Kasi pwede silang makomatos at mamatay. Kasi delikado talaga itong lower blood sugar sa taong may diabetic. At sa mga tao naman na walang diabetic, nakakaranas din ito. Like pag nalilipasan tayo ng gutom, nanghihina, nanginginig, at hindi tayo makafocus. That is normal na hindi talaga tayo makafocus kasi kulang yung enerhiya natin. So kailangan natin ng kumain, magkaroon ng lakas. And ang ma-advise ko lang, kapag nakakaranas kayo ng low blood pressure or yung kumbaga yung bang nahihilo kayo dahil sa gutom, kumain kayo ng chocolate. Hindi yung bibilisan ninyo ng kain. Parang unti-unti lang, tapos nakaupo kayo. Kasi pwede rin kayong mahimatay. I do that to my colleague. I think 2 years ago, mayroon kami kasing colleague na siya, syempre nanay siya and dalawa yung anak niya, tapos as in talaga nakalimutan niyang kumain. And then pumunta siya sa akin sa kusina, sabi niya sa akin na nahihilo ako, Joanne. Sabi ko sa kanya, bakit, ano ba yung kinain mo? Sabi niya is, yung problema, hindi ako nakakain ngayon kasi nga busy ako sa sa aking anak, sa aking mga anak, at pagpasok kasi yung shift work niya is umaga din pareha sa akin. So and then suddenly, as in talaga nag-drop down talaga siya kasi sabi niya sa akin, hindi ko talaga kaya, Joan. So napaupo siya. So sabi ko sa kanya, naalala ko, may chocolate pala ako sa bag ko kasi dala-dala ko talaga pag may chocolate, yung chocolate sa bag ko kasi minsan kasi nagkakaroon din ako ng low blood pressure, lalo na low blood sugar, lalo na pag nagugutom ako. Kasi hindi ka na talaga nakaka ng time, but hindi kasi enough ng yung breakfast. Kasi syempre yung breakfast na kinakain ko hindi pareha sa Pilipinas na more on rice. Dito kasi is I eat yogurt or I eat bread, but yeah, sometimes hindi siya take tulong sa sa stomach ng isang tao, lalo na pag we are not used to it. So syempre sa Pilipinas hindi natin yun, kumbaga, tradisyon ng ganong kailangan talaga nating kumain ng kanin sa umaga. Kumbaga, kumakain tayo ng warm meal 3 times a day. Importante talaga para sa atin. Pero, syempre dito, iba naman. So, pag talaga ako, pag alam kong mababa yung sugar ko, kumakain ako ng chocolate. Yun ang ginawa ko sa katrabaho ko. So, pinaupo ko siya. Sabi ko sa kanya, just take your time, eat the chocolates, and pwede kang tumayo kung alam mo na okay ka na 100% okay ka na. Tapos, binigyan ko siya ng tubig. Tapos, habang tinitingnan ko talaga siya, tinatanong ko talaga siya, kinakausap ko siya na, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Sabi niya, okay lang ako, John. Thank you sa sa chocolates. So, ako,
nagluluto lang ako pero nakikita ko siya and then suddenly tumayo siya, sabi niya sa akin na okay na ako. So nung time na yun talaga, I know how to handle people talaga na especially pag yung may mga mababang blood sugar kasi delikado ka. So lower yung pinakamababa talaga na blood sugar. Yun talaga ang pinaka delikado kasi nahimatay na rin siya sa sobrang baba ng kanyang blood sugar. So noon, and then so sa mga tao naman na walang diabetes, kapag may like I said, kapag may low blood sugar kayo, um mainam na kumain ng chocolates talaga. Pero hindi yung bibilisan ninyo, dapat unti-unti lang para makakuha kayo ng enerhiya at once na mayroon kayong sapat na enerhiya na makapagluto, doon kayo magluto kayo and wag na wag ninyong bibilisan or kumbaga aanuhin ng pagkain lahat kasi kailangan talaga kasi galing ka sa gutom, your stomach is empty and then hindi mo dapat siya bilisan ng pagkain kasi hindi yun maganda din. At yung digestive mo, hindi yan magda-digestive ng mabilis kasi syempre pag kumain ka ng mabilis, hindi rin maganda. So anyway guys, thank you so much. Sana may natutunan kayo about sa hyper focus, yung nakakalimutan mo yung pagkain or pag-inom at syempre mas malala ito kapag bumababa yung blood sugar ng tao, lalo na pag ikaw ay may anxiety attack at especially kung first time mo palang na-encounter yung anxiety attack kasi hindi mo talaga siya kumbaga tawag nito maiintindihan. And instead na sasabihin mo na, okay, nakalimutan kong kumain, nakalimutan kong uminom, something like that. And it's because na wala kang kaalaman about anxiety. So mag-aano ka ng intrusive. Yung intrusive thoughts mo, yung mga negative thoughts mo, papasok lahat yan. So yun ang nakakapatrigger sa isang tao. So anyway guys, thank you so much at sana nagustuhan ninyo itong video ito. Thank you and God bless us.